sa tansa, itawag ka sa pagkalagan, sa kiunay ng pagkalan. Pagkalangan sa aniuon, at langit sa mga manikaroon. At alanunta kita sa Ginoo, o daghang mamuo. In this Mass, let's offer the intentions. A thanksgiving from Erwin Calvo Pagdalian as he's celebrating his 66th birthday today. Happy birthday. Also to Mar Garcia, who is celebrating his birthday today. Supposedly, he is supposed to be with us today. Unfortunately, he was denied. So we pray for him that he'll be fine. Also, a thanksgiving for the successful operation of Angeli Rose Canama Ulaso. Special intention also for John Perry Malapig for taking the board exam. Also for the birthday of Johanna Pauline Galieros Lim. Special intention also for the healing of Margarita Ruben and Estrelieta Umongos. And prayer for the eternal repose of the souls of Errol, who just died. Also for the repose of the souls of Caridad and Eduardo, and for all the souls in purgatory. This also include in our intentions, in our prayers, our families back home, our parishioners, especially those whom we promise to pray. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang tugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo maanama kaninyo. I don't know if I remember it right. Good morning in Swiss is Guten Nacht. Good morning. Allora, anyways, we are here gathered to celebrate this Holy Eucharist, and we are very grateful sa Ginoo sa daghang mga kasinatian nga iyang gipadangat kanato, ipasinati kanato. And hopefully in the coming days also. As we prepare ourselves sa pagsaulog ni Santos na Misa, ato unang hinulsulan na natin mga sala. Nagakong isala ko sa Diyos na magkakaroon sa kanan, kung kaninyo mga isuon, nakalapas sa kagayam, sa manahuna sa tulong sa buwan. Sa wala pagkuha sa kinahanglan ko hapon, kaya akong sala, akong sala, akong sala. Usa na mo yun ako sa Maria na Maria, sa tanang mga santos, kaninyo mga isuon, kaninyo mga isuon sa Ginoo natin Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga magargaon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-ampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayan kami sa pag-alagad kanimo. Sanlit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among kalipay, walay pinutubang kalipay. Iniamong ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabiyo. Ang daotang hari na si Antioco Epiphanes, anak ni Hari Antioco III sa Syria, mao'y usa ka kaliwat
sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimong usa ka patinga nga priso dito sa Roma sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig usa ka gatos o katluan ito. Niadtong panahona may mitungha dito sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudiyo nga walay pagtagad sa balaod ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Miingon sila, makigsabot lang kita sa mga dili Hudiyo, kay ang atong pagdumili sa pagpakig-abin kanila walay kaayuhan nga midangat ka nato kundili kagugot. Kining huna-hunaa diuyunan sa daghang mga tao ug ang uban kanila hilabihan kadasig mahitungod niini nga miadto sila sa hari ug nakadawat gikan kaniya og pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudiyo. Nagtukod sila dito sa Jerusalem ug usa ka estadyo sama niadtong dito sa mga syudad nga Griego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli o gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan ug nakig-uban sila sa mga dili Hudiyo ug naghimo sila sa tanang matang sa dautan. Unya si Antioco nagpakanaog usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mobiya sa iyang kaugalingon nga batasan o kinahanglan mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo ug bisan daghan sa mga Israelita miduko nining kasuguan. Ilang gisunod ang reliyon opisyal nga pagano ug naghalad silang mga sakripisyo ngadto sa mga Diyos ug wala na sila magtuman sa adlaw nga ipagpahulan. Sa ika-15 ka adlaw sa bulan sa Kislev sa tuig usa ka gatos o kapag-atag 5, si Hari Antioco nagbutang sa ang makalilisang nga talan-aw dito sa altar sa templo ug gitukod ang mga altar sa templo ug gitukod mga altar nga pagano dito sa mga lungsod sa tibuok nga Hudiya. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano at tubangan sa mga kabalayan o dito sa mga kadalan. Ang bisan unsang mga basahon sa balao nga ikaplagan, gigisi o gisunog o bisan kinsa nga sakpan nga nagdala o usa ka kahalat sa balaan nga mga basahon o nagtuman sa balaod ipapatay sa sugo sa hari. Apan daghang mga tao sa Israel malig-ong misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumili sa pagkaon sa kalanon nga mahugaw sumala sa seremonya. Gipalabi nila ang pagkamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan ug sa pagkaon sa dili malinis nga kalanon ug daghan ang nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Tagay ang tubag, tagay ako kinabuhi Ginoo ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagay ako kinabuhi Ginoo, tumanon ko ang imong kasuguan. Puno ako sa kalagot tungod sa tawo nga daotan nga mibiya sa imong balaod. Tubag, tagay ako kinabuhi Ginoo, tumanon ko ang imong kasuguan. Bisan nagapos ako sa litag sa daotan, wala na ko ikalimti ang imong balaod. Tubag, Tagay ako kinabuhi Ginoo, tumanon ko ang imong kasuguan.
Luwasa ako sa daog-daog sa mga tao aron bantayan ko ang imong mga sugo. Tubag, tagaya ko kinabuhi Ginoo ko ang imong kasusugan. Gihasmagan ako sa mga daotang manggugukod nga halayo sa imong balaod. Tubag, tagaya ko kinabuhi Ginoo ko ang imong kasusugan. Ang kaluwasan halayo ra sa mga makasasala kay wala sila mangita sa imong mga kasuguan. Tubag, tagaya ko kinabuhi Ginoo tumanon ko ang imong kasuguan. Giluod ako pagtan-aw sa mga mitalikod kanimo kay wala man nila bantayi ang imong saad. Tubag, tagaya ko kinabuhi Ginoo tumanon ko ang imong kasuguan. Tagaya ko kinabuhi Ginoo tumanon ko ang imong kasuguan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manawa sa kanin. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaman ka, Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakalimos diha sa daplit sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret, miingon sila kaniya. Unya, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy taon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao kanang una, o gipahilom siya. Apan may kusog hinoon siya sa pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy taon ako. Busa, mihunong si Jesus, ug misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahidoon na siya, nangutana si Jesus kaniya, kung sa may buot mong buhaton ko alang kanimo. Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usap. Ug giingnan siya ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ug diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita ni Ines sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayaman ka, Kristo. Tanawa ang imong tapat. Pangutan-an siya. Naabak ko'y muka. Tubaga siya, ang imong tupad mo tubag. May ka kay naa ka. I'm not the author of that joke. I was only told before the start of the Mass sa akong tapat, si Father Mario. He's full of jokes, no? Mga stories kay Juliana. Anyways, ato nga mapinanggaon na Arsobispo, Archbishop Martin S. Mumuan, and our Vicar General Monsignor Poy Laron, our Economos and Chancellor at the same time, Rector sa Kotak Shrine, Father Kondo, and our Commissioner sa ato ang Memorial Gardens, si Father Biling, our President sa Presbyteral Council of Osamis, of the Archdiocese of Osamis, Father Lani Sereno, akong mga igsuong kaparian, I'd like to mention a few of
kauban nato sa pilgrimage, starting off with my parishioners coming from Bonifacio, the Dennis family, si Marites, si Baby, si Nene, si Presley, also the school principal of St. Vincent Ferrer High School, si Ma'am Nelly, and also sa Liluan, our adjacent parish sa Bonifacio, si the Pipito couple, and my previous mentors in ICC. Here with us is Judge Sitaka and her husband, also Dr. Sitaka. Also, Ma'am Roberta Laraga, my previous instructor in ICC, and then a co-teacher when I taught in the college. And of course, my very good friend, but before we became friends, he was also my mentor, Dr. Alfredo Biscozzo, and my favorite English teacher, Ma'am Carmen Sita Aldana Biscozzo, and some other teachers from ICC, Edna, and also from previous parishes that I was assigned, from Talampa, from the Cathedral, from Galo, and from Santa Teresita. Wala sa Jimenez, no? So anyways, and also from my kababayan, the couple, Boy and Evelyn Reyes, akong kababata, akong kababayan sa Dumalina. And of course, Ma'am Dr. the Ace family, headed by our very active, energetic, and very talented Dr. Lantaka, Rosa Lantaka. The Sandy family, of course, headed by Doc Lisa, Edward, Christian, Zach, and Yella. And to all of you, I hope wala ko'y nalimtan. Okay, all of you na good. And of course, the Maha and Miss Maha and Gerald Anderson of Panaon, my friend. Anyways, the gospel story is presenting us of one of the miracles that Jesus did when he was in Jericho. And that was ang iyang pag-ayo, pagpabalik sa pananaw sa usa ka buta. So, kini nga mao nga hitabo somehow opens us a lot of realities, a lot of mga values nga angayan nato nga pamalandungan pag-ayo. One thing sure is, when you are a blind man, or when you are a blind, you are deprived of many things, including humiliation. Deprived of unsa nga mabuhat sa normal na tao, and the humiliation that you get from the community, so, and worst is the dignity sa usa ka tao, because you're subject to all humiliations. I remember in my parish in Bonifacio, we have one blind man, but to tell you, I've been telling to all my parishioners in Bonifacio that he, despite all his defects, is a message, is a challenge to all of us. You know why? I'm sure the Delis family, the Pipito family, Ma'am Nelly, Mandang, know him very much because he is everywhere in the parish. You can see him practically everywhere in the parish. Every Sunday he goes to Mass, second Mass. That is 6 to 7. He made it sure to attend the second Mass because after the Mass, there is a meal. We prepare a meal for the Knights of the Altar, the Marian servers, and of course, for the family in the parish. So we eat together. And you know what? Because
one thing that he is deprived of is the sight, but in some other aspects, he's very well off. Marites po kain dako. Because he made his other senses. So nga naa niya aron maka-relate sa community. Pero very challenging because not only that he goes to Mass every Sunday, second Mass, but he is very active also in terms of, showing solidarity with those nga namatyan. Kay bisag asa nga namatyan, tuag yun na siya. Mag-vigil yun na siya. Ug asa nga fiesta, tuag na siya. Mga sayay yun na siya. Pag-una pa galing na siya nako, muingon pa ginaw say, karon pa dahil ka naabot padre. Ay, he is everywhere. No? Kung saan yun sa muling pag-abot, tirating, kahay ko padre. And another thing is, every panaw namo, kaya we have panaw sa Virgin sa Kuta, we have panaw sa Nazareno, no? And all the panaws, di yun na siya ma-absent. Naagi na siya sa kapilya. And kinsa pa gani usahay ibilin para magtukaw diha sa kapilya all night long, siya. He was complaining to me one day, ingon siya, nagmahay ko sa mahal nga piring padre. Ano man ting, inting ang iyang ngalan. Ingon siya, kay kanunay man tapong uban sa iyang panaw sa Virgin sa Kuta, nga naman nga iya man kung gitampog dito sa kanal. Ay nahagbong yung taon siya sa kanal. Kung dili to, Virgin ang tambog ni mo, Pinoy. Ikaw lang mo yung wala sa imo ang idea ni mo o natambog ka sa kanal. But anyways, ang kaanindot niya is nga naakanunay sa simbahan. O ang iyang presence alone, that to me is a message. Because daghan kay kanato kumplito sa ato ang mga senses, especially the sight, the hearing, but do not hear. We have a complete eyes, but we do not see. We are blinded spiritually, especially sa mga butang unta nga angayan nato nga atimanon. And here is this blind man begging for help, begging for mercy. And sad to say that those people who were with Jesus were about to silence him. Hilong. Usahay mo po na may tabo sa atong parokya. The very people nga naa sa simbahan are the ones na unconsciously nakita po na ang magpahilom sa atong mga kaigsuunan. But we are supposed not to silence our kauban sa pagtuo, kundi to encourage them to be with us diha sa pagsimba o pag-alagad sa Diyos. Usana sa mga realidad nga angayan nato kayo nga pamalandungan. Usahay unconscious ta nga ato nga mababagan ang mga tao pagduol sa simbahan, pagpakigsuod sa Ginoo. Because we are blinded sa mga daghan kaayo nga mga butang nga niya kanato, especially pride. Ang garbo maubi makapaut-ut nato pag-ayo, makapabuta nato pag-ayo. O nandili ta kakita kang Kristo, o dili po ta makakita sa unsa nga gusto niya na ipatanaw kanato. I am so touched by this incident where the blind man shouting, crying out for help from Jesus, and the compassionate Jesus stopped and took care, stopped and asked. Nasa'y panahon sa pakig-istorya bisan sa mga tao nga most likely the unlovable ones. He has the heart
of this kind of people. And this is the challenge also for all of us. Nagganahan ta, kita nga niya, kita karon din especially sukat sa pagsugod sa pilgrimage, and even after the pilgrimage, I know we want to keep in touch with each other because we have established friendship among ourselves. So we want to continue seeking each other. But the question is, are we the only people that Jesus is challenging us to see, to take care? And the answer is no. There are other people whom Jesus is presenting to us. So let us open our eyes so we can see others, so we can see the needs of others, so we can do something for others. And not only our eyes, let us open our hearts as well so that we can see better. If we make use of our eyes and our hearts, we can see better the others, the needs of others, especially the least sa ato nga katilingban. So we come here with all the desires and intentions of wanting to see Mama Mary, diba? Marian pilgrimage. Wanting to see Jesus in and through Mary. Because Mary does not bring herself. Mary brings with her, Mama Mary brings with her the Son, Jesus. So, mao na atong gusto nga masinapi, nga makita nato niining mga lugar. We come here in Italy, in Switzerland, in France, and hopefully in Spain and in Portugal, wanting to see Mama Mary in the sites where she appeared, and wanting to see Jesus more closely, especially on the first, para kanako, that audience with the Pope that sets the tone of the whole pilgrimage. You know, that somehow sets the tone nga, pagkanindot kayo. Because we had encountered up and close, personal and close, the Alter Christus, the Pope. And buhi kayo. And we want more. So not only in the structures, not only in the sceneries that we see Jesus, but along the way we meet many people. And in the people that we meet along, hope that we see Jesus. When we go back, the more that we need to open our eyes and hearts so we can see Jesus better. To end, the subject of the wanting to see Jesus is I, you, us, we. But let me tell you, Mama Mary has been waiting for us. Not only in these shrines or sites or in churches that we will go or that we have gone to. Not only Mary is wanting to see us, but most especially, Jesus is wanting us, had been longing to see us. Not only today, not only tomorrow, but all the days of our life. Manindog ng tanan. Magampog kita sa Diyos sa mahal nga naganti sa mga maayo ug naglaglag sa mga dautan. Sa matag pangamuyo kita moingon. Maandam unta kami alang sa imong paghari, Ginoo. Maandam unta kami sa imong paghari, Ginoo. Nga ang simbahan mapila unta kanunay sa tinuod ug balaan nga presensya sa Dios diha sa Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo.
nga pinasikat sa panigingnan ni Santa Isabel, hatagan untang pagtagad sa pangamkanan Page 96 and 97. 97. Jesus, kaliwat ni David, kaliwat. ang tubag sa matag pangamuyo, Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, sa among Santo Papa Francesco, sa among Arsobispo Monsignor Jesus, I'm sorry, Martin Mawad, sa tanang kaparian o sa tanang nag-alaga sa simbahan, nga sa kanunay maanaa kanila ang diwa sa pagkamanggihatagon o pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Alang sa tanang mga opisyalis sa gobyerno, nga ipahilayo mo sila sa tentasyon sa kahapon o pag-abuso sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Alang sa mga kabus o walay kasiguruhan sa kinabuhi, nga mahatagan namo silang kasiguruhan ug ugma, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, nga kanunay malaumon sa presensya sa Dios, mapasaylo na unta sa ilang mga sala, pagampo kita sa Ginoo. Jesus, kaliwat ni David, kaluy kami. Amahan nasayod kami nga nahigugma ka kanamo, among isalig diha kanimo ang tanan namong gikinahanglan. Himua kaming mahigugmaon ubos sa gahom ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Dahil nun ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay ikan sa imong kamanggihatagon, na daw namo kinamong ihalad kanimo ang pan nga apod sa iyong paginawa sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalan-on nga espirituhanon alang kanamo. Dahil nun ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, na daw namo kini among ihalad kanimo, nga ang dino nga abot sa iyo ta ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilindon nga espirituhanon alang kanamo. Kaya ng Diyos Santo sa kapaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawat sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, magdala ka namo nga sa kinabuhing tunay. Ini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay imong hinigugmang anak, mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya nga among manuluwas ug manulubos nga imong gipadala kanamo.
Nahimo siyang tao, gianak ni Maria nga Birhen, pinaagi sa gawong sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot ug nakapanaghiya alang kanimo og santos nga lungsod. Minupa siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa inyong himaya. Nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayeg. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa kalahuan, mula ang langit at lupa sa imong himaya, sana sa kayas. Dahil managagani sa ngalan sa Ginoo, sana sa kayas. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo. Itikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan o Panginom kamo. Natanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanino alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, inimpan sa pinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kanimo kami giisip nga angayan mo atubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas tungod ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa lugma, uban ni Francisco among Papa, Martin among Obispo sa tanang mga kapalian. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit. Himuang Hinumdumi Ginoo usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagtud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayahon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagawong Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang kanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang daotan,
Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi ko sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ako ipakita ang timaan sa atong panaginig sa tunay. Cordero sa Diyos. Mga igsuon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Laos sa ni Kristo mag-amping nga nato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang ka sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among ipalayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong pagampo ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pagis din sa pangbabatan. Marami ito ang marami sa pagbibo para sa layo sa yawa. Papausahan ka ng nagahanggang kanino. Prinsipe sa kasaluhan sa langit. Pinaagis ka sa Diyos, ipulipanon sa impyerno sa Satanas. Mahal sa iratang ng Espiritu, naglipot-lipot sa kalibutan ng pagbukang sa mga kalan. Ang Ginoo mana kaninyo. Nalangin kaninyong Diyos nga makagawang sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na nato ang Santos nga misa, panglakaw kamo, balunan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.